Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ang America to share another techniques to all paralyzed person. Sa mga na-paralyze ito guys, to sa mga na-atake, kadalasan guys is sa mga na-paralyze is hindi nila nagagalaw. Kadalasan guys is kaliwang katawan nila, kaliwang kamay hanggang paa guys, is hindi nila nagagalaw. First step, doon po sa ma-improve yung sarili mo. So guys, no? Unang-una guys is lagyan ng mataas na unan yung pasyente. Yes, guys, no? Doon po sa nag-aalaga. Kung sa loob ng bahay guys, lagyan sa guys na mataas na unan. Mas maganda guys, mas mataas at nabiblend niyo yung kanyang katawan. Yes, guys, no? Angkop dito sa kanyang likuran. Yes, guys, no? Ang kamay guys is ilagay dito sa gitna. Yan, nakaganyan guys. First exercise is paglagay mo dito. Kadalasan guys sa mga na-paralyze, sa mga na-atake, kaliwang kamay talaga guys, hanggang paa hindi nila nagagalaw. Ayon sa aking experience. I'm 46 years old right now. Improving myself. So guys, no? Ilagay yung kamay dito. Doon po sa nag-alaga. At kung ikaw guys isang pasyente, mapanood mo itong aking video, yan guys ang itong first step mong gawin. Una guys, ispisilin yung daliri. Kung ang kanang kamay mo guys is na i-improve mo naman, nagagalaw mo naman, pisilin mo yung unang daliri. Yan, so guys, no? Dulo. 3 bisis. Kung nararamdaman mo guys, is mas okay. At ulit-ulit guys, yan. 3 bisis. Yan. Kung hindi mo guys nararamdaman, doon po sa hindi nakakaramdam, yung hindi niya nararamdaman, mas lakasan pa niya hanggat maaari sa kuko, hindi pisil. Or sa ilalim nito. Sa ilalim nito guys. Yan guys, no? Kung hindi, dito guys sa kuko. Pag hindi niya pa naramdaman guys, mas maigi na lagi yung ginagalaw hanggang sa paa. Yes guys, no? Dulo ng paa. Yes guys, no? Kung hindi niya guys nararamdaman, yun guys ang ulit-ulit niyang gawin hanggang sa kaliwat kanan. 3 times. Yes, kung maramdaman mo naman guys kung saan ang masakit. Kung talagang wala pa siya maramdaman guys, yung puno ng dulo ng kuko ang pisilin. At sa ilalim, pagsabayin. Doon guys, maramdaman mo kung halimbawa nakakaramdam ka pa at kakaiba, halimbawa hindi pantay ang sakit na ramdaman mo doon sa kanang kamay o kanang paaman, yun guys ang una mong exercise. First step, exercise, ito ganyan. Ipasok yung kanang kamay. Kung nakakagalaw pa doon sa pasyente, nakakagalaw pa, ipasok yung daliri, dito sa daliri ng kaliwang kanan. Yan. Bugod lakas, iangat mo siya. Pagandahan. 1, 2, 3. Ayon sa lakas guys na magagalaw mo. At kung ito guys ay nagagalaw mo pa, nagagalaw mo, mas malakas pa siya, agad mo siya. Una, taas. 1, baba. 2, 3. Agad maaari guys, ihinto mo siya dito sa gitna. 1, hinto, baba. Yan. Sige guys, no? Yan. Then, pag nagalaw mo na ito guys, galawan na dito naman sa kanan. Hilain mo siya pa kanan. Balik. 3. Yan. Ihilain ng kanang kamay yung kaliwang kamay kung na-paralyze is yung kaliwang katawan. Sige guys, no? 1. I remember this technique. Yan guys, no? Nung ako 18 years old na tinuturuan aking grandpa nito. Sige guys, no? Sige guys, no? Then, step mo siya. And then, hawak mo siya ulit. Ulit sa taas. Count 3 sa first. Yan. Kung makakaya mo pa guys, aabutin mo ng count until 10. Yes guys, no? Doon sa mga na-paralyze, yan. Ihilain mo siya yung kaliwa. Yan. And then, pag galing naman siya dito, second step, ganyan, hilain mo yung kamay mo pataas. Pasagat. Yan. Hila, pataas. Ibalik mo na naman siya, pabalik dito, and then hila na naman pababa. Then balik. Count 3. Taas. Then, bababa. Then, itulak mo na naman ito siya, pakabig, pakanan. Hila ulit. Naka-fold lang siya. Then, hila lang papunta doon. Sige, no? Make sure guys, kung ang na-paralyze na tao is, halimbawa, yung kanyang paa is nakadepend dyan, mas maigi guys kung
kung doon sa nag-alaga is mapapaganyan mo siya. So guys, no? Lalagyan mo siya ng unan or lisi upuan. Yan. Mas the best yan guys kung magagawa mo ito. So, dito lang muna tayo guys sa first step. Medyo mababa lang kategori itong aking cellphone guys, kaya pagpaunaman ninyo, hanggang doon lang muna tayo sa mga kakaya nito. Yes guys, no? Yes guys, at mag-additional pa ako. Ulitin natin guys. Isil mo yung daliri mo 3 times. Yan, ulitin natin guys ha, 3 times. Ulitin ko guys. Kung po sa pasyente, ma-improve mo yung sarili mo, 3 times pisilin. 3. Kung hindi mo maramdaman dito sa dulo ng kamay mo, dito guys sa puno ng kuko. Yan. Ganun din guys dito sa pagla. So guys, no? Mas maganda guys kung kung sa loob ka ng bahay guys, mas maganda kung nainitan ka. Pero guys, make sure na yung pasyente is napaliguan mo na. Mas maganda guys kung napaliguan na siya bago siya i-exercise o reflexology therapy massage. Sa amin guys na nag-martial arts, ang tawag ng lolo ko dito ay combat martial arts therapy, reflexology therapy massage. Yan. Hilot. Ang tawag niya sa Bisaya guys is hilot kumbatan. Yan, hilot kumbatan. Yan guys, no? Exercise pang kumbatan o pang hilot, pang kumbatiro sa tawag natin. Sige, tapos silin ulit. Kaliwat kanan guys kung magagawa kung halimbawa naman mayroon naman na paralis na kanan, pero kadalasan guys is kaliwa talaga. Pero kung kanan naman guys, ganun din po ang gagawin. Kaliwa kanan. Ang pagpisil sa deliveries guys. Dito lang muna tayo sa kamay, sa first, sa mga first technique. Ulitin guys, make sure na blend ang likod guys, na mayroon din dito nakapatalwa guys, nakabaluktot yung pasyente, masyado pangit din. Blend lang siya, mataas ang unan. Ulitin natin. First step. Mas maganda guys, kung mayroong natapakan, isusunod-sunod ko yun guys. Yes guys, no? Lagay ulit sa kamay dito, sa gitna. Yan. Ipasok yung daliri ng kanang kamay dito sa paralyzed na kaliwa. Ilain, pataas. Yan. 1, 2, 3. First step, 3 lang muna. Then, ilain mo rin pababa. 1, 2, 3. Ready, balik. First, ilain mo na naman sa pakanan. 1, balik. 2, 3. Then balik. 1, 2, 3. And then guys, kung ikaw ay pasyente is nakaka-recover na, iangat mo na yung kamay mo. Yan siya. Pag-angat sa kamay, blend mo naman sa pataas. 1, balik. Oh, yan. Kung nakaka-recover ka na guys. Yan, sige guys, no? Yan. Balik yung gitna. And then hila ka na naman dito. Taas na naman. Yan. Sige guys, no? Hila na naman. Paangat mo naman. Sige guys, no? And then balik ulit sa gitna. Iangat mo na naman siya pataas. Sabay pag gitna. Yan. Kailangan guys is nakaka-blend yung katawan mo. Sige guys, no? Balik. Yan. And then flex ulit. Paikutin mo siya pa kanan ng kamay. 3 times. And then 3 times ulit pa kaliwa. And then black ulit dito. Left. Yan. Hilain mo na maigi guys hanggang sa baka kaya mo. Wag naman guys isagad ang sarili. Yan guys, no? Tama-tama lang, dandahan ko lamang. Yan guys, no? And then first step, kung may doon pa sa may pasyente, mas maigi kung ikaw ay nakakaganyan. Yan guys, no? Kung mayroon ka na kasama, kung sa pasyente na mayroon naman siyang nagbabantay sa loob ng bahay, pero kung ikaw ay wala pa at nakaka-street pa yung kamay at paa mo, kaya po kami isunod-sunod po natin yan. So guys, no? Takangat siyang ganyan. Then, step. Doon po sa nakaka-recover na. So guys, no? Basta first step po muna is dito. Doon po sa mga first, mga na-paralyzed na hindi niya pa maggalaw yung kanyang sarili. Improve your body sa stretching na ganito. So guys, no? So guys, no? Hila na naman dito. Make sure guys is doon po siya may pasyente. Hanggat maaari guys, makakainom siya ng tubig. Hanggat maaari guys, painumin mo siya ng maligamgam or warm water. Yung tama-tama lamang guys. Huwag guys, painumin ng malamig. Yan guys, no?
Mas the best po kung hindi masyadong malamig, hindi po malamig at huwag din po sobrang init. Tama-tama lamang po guys. Ulitin natin po natin. Sabis, no? Copy. Yes. Then first step, hila, pataas. Tolo sa mga beginners, you know? Then sa baba, yan. Doon po sa mga paralyzed person. Sabis, no? Steps. And then, pag naangat mo sa taas, ganun din ulit. Yan. And then, i-roll ulit yung kamay mataas. Round 3 ulit. Mas maganda guys, kung nakaka-recover ka na, gawin mong 10. Yan, sige, no? Higas mo sa sarili mo. And flex. 3 times. And then, kung makakaya mo guys, i-blend ang sarili, yung kamay, i-ganon mo siya. Let's. Sige, no? And then first step, kung magagalaw mo na at kung mayroon nagbabantay, mas maigi kung nakaganyan. Yan. Sige, no? First step. And then guys, mas maganda, o doon po sa loob, kung may nagbabantay naman, is maganda kung mapisil niya yung kanyang sarili. Sige, no? Doon po lamang sa mga viewers natin, lalong-lalo na sa pasyente na nais mo ma-improve ang iyong sarili. Yun ang first thing na gawin mo. Mag-share pa ako ng mga another techniques pa. Ito may part 1, part 2, part 3 hanggang sa ma-recover yung mga ganong techniques. Ako po ay nag-home service kung nais ninyo. Nais kong patunayan. Ayan, sige, no? At doon po sa mga techniques na ang gagalaw. Kung yung pasyente naman guys, sunod is nakakaupo na siya. Nakakaupo na siya guys. First thing, umaabot niya na yung kanyang daliri dito. Kung nakakribo na siya, ganun din guys ang pisilin niya. Sige, no? Ang kamay is ilalagay dito. Yung damage na part ng katawan. Ilagay ang kamay dito, hilain, ilagay dyan. At abutin mo to. Umaabot na guys ng pasyente. Next, na pisilin ang kaliwang kanan ng mga daliri. Pabalik-balik. Yan, so guys, no? Umaabot na yung makakaya ng pasyente. Mag-share pa ako sa inyo mga another techniques pa. Paumanin, hindi ko gawang mahaba ang aking videos dahil mababa lamang po ang kategori ng aking cellphone. So guys, no? Mag-share pa ako mga other techniques pa sa mga paralyzed. Doon po sa mga naging story natin, naging pasyente natin. Shout out sa inyong lahat. Sa mga senior citizens natin dyan. Yan, mga kaway-kaway naman dyan, yung mga supporters natin. Please subscribe, click the notification bell, so follow my Facebook, nandito. So guys, no? Yung first technique na magalaw mo yung sarili mo kung ikaw ay na-paralyze. So guys, no? Hanggang doon lang po lamang. May share pa ko sa inyo ng mga techniques. Mga techniques na from my grandpa's technique na sa pag-martial arts na doon po sa mga na-paralyze. So guys, no? Naway doon po sa pasyente na may matulungan ka ng aking konting kaalaman about moving sa mga na-paralyze. Doon po, sir. Maraming salamat sa lahat at mag-upload pa ako ng marami pang videos. Marami pang mga techniques dyan about regarding sa mga paralyzed person. Make sure guys na napainom natin. Mas maganda guys kung napaliguan mo na yung pasyente. Doon po sa mga pinakapitan na ng diaper. Guys, no, kadalasan guys, nilalagyan na ng diaper yung pasyente. Mas maganda guys kung napaliguan mo na siya at kung i-exercise mo siya o therapy massage mo siya, nawala mo na siyang diaper para maka-flex yung kanyang ugat. Yan guys, no? Hanggang sa ma-improve yung kanyang sarili. So guys, no? Uli na ulit ko po. Doon po sa nais sa mag-home service aking techniques. Gusto ko po. Yan, so guys, no? Naway matulungan kayo ng aking kunting kalaman sa martial art reflection be therapy massage techniques. Yan, so guys, no? Sa mga reflexing, thank you so much and see you in my next videos.